Hello, kamusta po aking mga kaibigan? At again, we are here right now at mag-uusap na naman po tayo patungkol po sa nangyari pa rin, no? Ating pong sinusubaybayan ang mga sitwasyon na talagang kung titingnan mo talaga mainis ka na po talaga sa ating nangyari sa ating bansa, lalo na po sa larangan ng politika. Sa totoo lang po, to be honest, I don't like po talaga ng politika. Pero parang ano nito, challenge sa akin eh. So dahil po nagiging needs to ito at naging ito po ang gusto ni YT sa atin at talagang siya na ngayon ang desisyon sa atin kung ano po talagang po pwede na gawin natin sa ating mga channels. So in a way, because of this content at pagpatuloy po natin ito para po sa ating kinabukasan din po. In a way, again, bago po tayo pupunta doon sa ating pag-uusapan, dahil po ang ating pag-uusapan ay patungkol po sa nangyari, di ba? Ang aking pinag-uusapan nakaraan ay patungkol po sa pag cited in content kay Ambassador kay Lacanilao. So ngayon, after that, for only few hours ay pinalaya po siya ni Senator Cheese Escudero. Grabe, parang kaya po ay galit na galit po si Senator Amy dahil po sa ginawa po ni Senator Escudero. May mga reasons po sila, pero siyempre natural lang po na bilang respect at I don't know what would happen to them, kung ano nangyayari po sa kanila dahil po siyempre sila na lang po yung mga senador at alam naman po nila yon kung ano pong pinag-meeting nila. Pero pag-usapan natin ito, okay? So bagong lahat po ay huwag kalimutan po again ang ating pong mga members, okay? Una po si Ma'am Coley Joyce Channel, pagpatuloy po natin na sila suportaran po, okay? So please subscribe to her channel. She's living in Japan, so she's very supportive po. Pag nakuha niyo pong loob ni Ma'am Coley ay very supportive po siya sa inyong channel din. As long you are giving also to support her, support po siya. Ganit po kay si Larry Mix Vlog na aking member din. Kalawang member ay supportaran niya din po at patuloy niyo pang supportaran. Alam niyo kasi nagpapalipad yan. In a way, mabait yan. Pero prangka din yan, tulad po ni Ma'am Coley. But anyway, let's support them and subscribe to our channels. And edit po at ang aking kaibigan na babait si Ma'am Marivic Perez, patuloy niyo po siyang suportaran. Ang kanyang kanyang content po ay nagluluto yan eh. And sa Hong Kong siya nagtrabaho. So nagluluto siya at yun po ang kanyang content. So always masarap po ang kanyang niluto lagi. So please subscribe here also. Okay, suportaran niyo po siya. Ganun po ang aking kapatid ni Kalibangan Official, support po sa kanyang channel. Naway po listahan niyo po siya, okay? And subscribe him also. At the same time po ang aking second channel kung saan po ang aking church ministry of TCGC Accelerate. Kasi lahat po na mga content namin dito ay doon ko na po inilagay, no? Inilagay po dito sa channel na ito, okay? So dito na po magkakaroon po ng mga activities sa ministry o kung mayroon pong tulong tayo, no, na binibigyan. Actually tuloy-tuloy pa rin ang ating pagtulong sa mga tao financially kahit po shortage po talaga tayo. To be honest, may mga allowances yan. So may pamilya po tayong tinutulungan at alam nyo, is very napakahirap po. But
ang ano na lang is support na lang po, no? Suportahan niyo po ang aking second channel, and hindi pa yan talagang napagalaw ko, pero it's waiting for watch hours para ma-monetize na po. Okay? So, please subscribe. And ngayon, nandito po tayo sa ating pag-uusapan na patungkol po bakit po bakit po pinalaya ni Senador Chis Escudero si Ambassador Lacanilao. May politika ba ito sa likod? O kaya ba pinoprotektahan niya ba talaga ang Senate? O kaya ano ba? Anyway, dito po tayo ngayon at tingnan natin, no, ang mga subaybayan natin at patuloy po natin pag-usapan ito kasi mahalaga ito eh. So ngayon ay here we are at ating pong bigyang diin dahil po talagang nagkaroon na po ng war sa Senate po. Dahil po nga sa pinalaya ni Senador Chis Escudero si Ambassador Lacanilao. So ngayon si Senador Amy ay talagang pinipilit siya pong ibalik, no? Talagang si Ambassador Lacanilao, according sa sinabi ni Senador Chis, ay ang kanyang lolo daw namatay, so siya po ang ililibing po. So kailangan niyo po talaga kasi po ang siya ang siya daw ang pabalakad ba sa libingan. So yun po ang kanyang reason, pero napakababaw kasi para sa akin. Kung tatanungin nyo ko, napakababaw talaga ang ginawa ni Senador Escudero. So kasi alam nyo, kung ginawa nila kay FPRD sa paghuli na humingi po ng sinabi nga ni former President Rodrigo Roa Duterte ay ano ba ang kasalanan ko? Bakit nyo ko inuhuli? Yun po, nakikiusap din po yung matanda na po. He's now 80 years old. Talagang ikinulong pa, hindi ba kayo naawa? So pagdating naman sa law, ay kahit po hindi tayo nakapag-aral po sa law, ay naintindihan po natin ang tinatawag po judicial law, or sinasabi pong sundin po yung dapat ang batas na dapat yun po ang may ngipin dapat. No, kasi conflict po yung batas ng ICC at batas po ng ating Pilipinas. Yun po ang conflict doon. 'Di ba? Yung conflict at saka yung batas, kung tingnan natin yung batas ng ICC sa Articles 59 sa 2, ay sa nandun po na dapat po dalhin muna doon sa hukuman, doon sa dadalhin. Pero ang ginawa nila, pinilit nila. Ngayon dito kay Ambassador Lacanilao, no, ililibing lang yung lolo niya para lang, yun po ang reason niya, para lang makalabas. Sinungaling ito eh. Kahit sinong tao nakikinig, kailangan na po talaga silang contempt. Kahit po sila doon, kahit po si Buying, kahit po yung mga nandun, si General Marvel, na kailangan po silang contempt talaga eh. Lalo na po si Tory, General Tory, talaga ika-contempt talaga sila, dahil po kahit sino, kahit bata, maintindihan po na nagsisinungaling po sila, di ba? So yun po ang nakakalungkot, dahil po hindi po nila yun po, ito nga, ako makasabi talaga ko, it is political. This is also my opinion. I can express my opinion. So yun po, and nakakalungkot lang po talaga. So ngayon ay ito po, sa simpleng bagay, sa living na yung lolo ay naipalabas. Yun lang ba ang reason ni Senador Chis Escudero para palayain niya? Oh no.
Hindi biro po ang pag-ano doon, ang pag-assassinate hearing. Hindi biro po. Ilang oras yun? Nung kahapon ba yun? O kahapon? Hindi po biro yung hearing. Almost, I think, 7 hours ang hearing po. Ikaw, ang si Senador Escudero, hindi man lang doon pumunta para umupo o ano doon. Sana dapat nandun siya eh. Pero dahil po si Senador Amy, siya po ang ano doon eh, siya po ang chair of doon, so dapat po respect niya eh. So yan po kasing problema eh. So they don't respect the office. Yan po ang the word office na nandun kay Senador Amy, dapat po i-respect ni Senador Chess Escudero. Ako po leader din sa aming ministry. Naintindihan ko po, I understand what is the meaning of the position. Bawa po ako po maglagay doon sa ilalagay ko siya as a leader sa music team, then hindi ako magkaalam, but I will advise kung medyo daw ano na, so okay, so be it. Talagang kinukuha ko, gusto ko kasi mayroon silang vision, plano ba, no? So hindi pwedeng kukontrolin natin. Ang kumukontrol lang po talaga sa batas, diba? O sa batas ngayon, sa politika is only by the law. Diba? Ang law lang po dapat ang magkakaroon po ng control. At hindi po tayo, dahil po tayo naging presidente, although the president is the executive power, but still the president must be obedience to the law of the Philippines. Okay? So yun po dapat eh. Even you are senators, even you are congressman, even you are a mayor, a governor, or even you are in barangay officials, you have to obedience, you have to obey what is the law that is talking about when it comes of ganyan po, di ba? So although sa kanila po kasi mayroon ng debate, no, sa gitna ni Secretary Remulla, ni-insist niya po yun kasi ang sa ICC, pero nakalimutan niyo po yung hindi niya po ino-honor yung Articles 59. Hindi niya po ino-honor, ano ba klase ito. So kahit po sino po magsabi diyan, talagang ganon. So next natin sana po ay I will take time para po magkaroon po tayo ng pag-usap din po diyan sa kanila pong sinitiring, kasi sabi niya po ni Boyeng ay binubuli daw sila. Binubuli ba? Naku ba naman, hindi kayo binubuli. So ang problema kasi, ayaw nyo po kasi makinig sa sa hukuman. Nandun na po yung hukom eh. Yung hukom na nag-advise na, nandun din po si Attorney Medina, yung mga talagang bihasa pagdating po sa law. Hindi sila po nakikinig. So nagmarunong pa ba, di ba? So ngayon ito po nangyari dahil po na contempt na, parang nagkaroon na sila ng kaba, parang susunod tayo nito sa susunod na. So ngayon ito pong ginawa nila nung na contempt na si Ambassador Lacanao. Ito na ngayon. Tingnan natin ang video. Ano bang ginawa mula po sa news? Okay. Ayan. Ayan po. Ayan na si Secretary Remulla from East Cochi. Parang siya naging judge eh. Parang siya yung hindi nasa kanyang authority. Yun ang problema. Parang siya na yung may hawak ng authority. Hindi na po si President Bongbong Marcos. Nasa kanya na po yung kung anong gusto niya. Ayan nakiusap siya eh. Kasi nag-ano yan dyan eh. Kita mo may nakiusap. Nako. Nakiusap. Naawa rin ako dito sa si Ambassador Lacanao.
Kaya lang yung mga sagot siya talagang, iwan ko. Ay, nako, mahirap na magsalita. Mahirap na magsalita talaga. No, kusap na. I agree with the article. School level. So first level is, I guess, in accordance with the law. Second level. Meaning, sabi dyan, may chances pa yan. Kasi alam nila, patungkol yan sa kalyado nila niya si Senador Chis Escudero. Halata na na nagsaside dyan si Senador Escudero eh. Halata naman pa talaga siya, di ba? So halata naman talaga si Senador Chis Escudero kung saan siya talagang so siyempre yun po ang nangyari dyan, nakiusap sila, see? So yan po, kaya nga po nagkainitan eh. Kaya pagkatapos nun, anong nangyari, talagang nandun na, no? Nung pinalaya ni si Senador Escudero, ang bilis daw eh, sabi pa sa report, ang bilis daw pumunta doon para palayain si Ambasador Lacalinaw. So nagkaroon siguro ng kainitan sa gitna ni Senador Amy at saka ni Senador Escudero. Kaya ito pong interview kay Senador Cayetano nagpagitna sa kanila. Okay. I'm hoping that magkaroon ng chance na magkausap si Senator Amy at Senator Chis kasi nga mas focus natin yung findings ng committee. Ang akin lang is cooler heads and eyes on the ball. That misunderstanding ang tingin ni Senate President hindi pa nga niya nakikita. Ang tingin naman ni Senator Amy ay hindi ganun kabilis, whether subpoena or ano. But I've been there as speaker. Hindi ka naman basta-basta pirma talaga ng subpoena or nung contempt order, di ba? But I've also been chairperson na sometimes you want to prove a point and nandun na yung basis. So, yun nga lang advice ko sa dalawang, palamig ng ulo tapos eyes on the ball tayo. So, I'm hoping that magkaroon ng chance na magkausap si Senator Amy at Senator Chis kasi nga mas focus natin yung ay ibig sabihin is palamig muna ng ulo. Nagkainitan yung dalawa dyan. So yun po ang nangyari sa kanila at kaya nga talaga naman pero balikan natin sa kay former President Rodrigo Roa Duterte kung ano pong ginawa nila. Okay, napakasakit yan kahit hindi ka po, kung ikaw yung tao na you are not one-sided, magagalit talaga sa ginawa nila. Halimbawa, like for example, kung si President Bongbong Marcos ay ginawa din po sa kanya doon ng parang inakpi siya, gano'n. Siyempre ang tao po ay titingin po talaga sa tama. Okay. Kasi po ang tao ay tumitingin po talaga sa katotohanan. Yung talagang talagang hindi po nagiging party po doon sa kanila. So yung lumalantad po talaga sa politika. Lalo na po ako is lumalantad ako sa politika at lumalantad po ako talaga kung sino kung gusto ko. So yung sabi ko nga, I'm not Duterte. Pero nakita ko hindi po tama ang ginawa nila So talaga bias po talagang ginawa na. So nakiusap sila, hindi siyempre na alarma na po sila na talagang makukontempt kasi sa live po halos marami na po ang nagsasabi na contempt, sigaw ng bayan, contempt, sigaw ng bayan, contempt. So siyempre nakikita na ng mga tao halos po nagla-live so mababasa nila yan kaya sabi po ni Boyeng ay pinupuli daw sila. Uy! Nako, kabuying. I'm sorry. That's my
may reaction. But anyway, pasensya po. But anyway, totoo po naman eh. So, kasi po, mahirap eh. So, ito, ang ginawa nila kay former President Roa Duterte. Yan po. Ang ginawa nila dyan. Hihilain ko yan. Ako maniwala ka, hihilain ko yan. Bita, dinig nyo? Madidinig yan. Oh, ang yabang. Sino ba hindi mainis? Gusto ngayon, reklamo niya lang. Sino? Walang mas mata sa akin, ako na ang commander dito. Sir na ako, sir. Diretso rin niya ako, sir. May karapatan ba sila dyan? Okay, sir. Ganyan na lang nila yung former president. Walang respect. Walang respeto. Narinig ang blaybo ko. Pero nyo, yan ang presidente na nagpalaki ng sahod nyo. Kawawa yung guard. Magawa pati si attorney Tida dyan. Lalayan lang si Presidente. Actually, masakit yan eh. Masakit pa rin. Hindi yan makakalimutan. Totoo lang. Hindi po yan makakalimutan ng tao. History na po yan. History na po yan. Okay. Ito pa yung By virtue of the warrant of arrest issued by the ICC for crimes against humanity. Parang, Sir, you have the right to remain silent. You have the right for counsel of your choice. Paano ka ba magkakasabi? Anything you say may be used for and against you in a court of law. And I want to ask you, sir, if you understand these rights. Of course, coming from you, it's very clear. Now that you're asking, sir, for the basis of the warrant, the ICC issued a warrant pursuant to Article 25(3)(a) of the statute for crimes against humanity and pursuant to Article 7(1)(a) of the same statute for murder committed in the Republic of the Philippines during the relevant period and as set forth in this warrant. Must be murders. Hindi lang Kasi sa totoo lang, I never then take any drugs sa buhay ko po. I never then hindi po ako nakatikim ng droga sa buong buhay ko. Kasi ginagamit kong ang utak ko. Kasi alam nyo, pag ang taong gumagamit ng droga ay nagiging bobo po talaga yan. Kasi po, ang ating mga nerves sa utak ay namamatayan. So that's why yun po ang mga signs ng mga tao na gumagamit ng droga ay parang ganun ba, di ba? Ito yun. At isa na po yun ang aking sayang yung aking pamangkin na baliw po dahil lamang sa droga. So nakikita ko yan yung kahit sa mga kapatid ko, mga kuya ko, sa mga kaibigan ko kung paano po sila gumamit. Kaya po I don't like, sabi ko, hindi ako pareho sa inyo na wala kang kinabukasan diyan sa droga. Yun po. Kaya when former president, he became a president, although I don't like him, pero I like the way he do in war on drugs. That's why I support him, although I never did vote, hindi ko po siya binoto. Pero ang kanyang plataforma pagdating po sa war on drugs, I really 100% to support him. Kita nyo ngayon ano nangyayari. So we will talk about that. Kaya ating pong pag-usapan yan. O grabe no? Ganyan ninyo na lang ang former president. So actually I'm out of my emotions talaga sa gabing ito. But I really say about this, this is so unfair. This is really unfair. So kung galit ka kay former president, talagang yes, ganun talaga ang tingin mo sa kanya. I can tell you. Pero if you look for the progress, if you look for something especially for war on drugs,
ay napakaganda po ng panahon niya. Totoo yun. Natatakot po ang mga tao pagdating po sa panahon na yun. Kaya po, I do believe this is part of how they destroy former president because of that, sa droga po. Kita nyo ngayon kung po nangyayari ngayon sa ating palibot. Wala na po tayong security. Hindi na po tayo basta-basta makalabas sa gabi na wala na po. Grabe po ngayon. Kahit bata, kahit po sa sakyan, kahit po sa mga video ngayon, talagang nandyan yung droga. Bumabalik talaga. Grabe. So, that's it. And sana po ati pong manalangin po tayo. We have to pray. Because the devil is like a roaring lion whom he may devour. Yun po talagang sabi ng Bible. So that's why basahin natin itong scripture na ito bago tayo matapos. Hindi tayo nakapabasa kanina. So sabi dito, the Proverbs in chapter 3, Proverbs chapter 29 verse 2, when the righteous are in authority, the people rejoice. O tama, di ba? But when the wicked bear throne, the people mourn. So ngayon, dahil hayag naman po na nalulungkot po, halos 80% of the people was nalulungkot sa sitwasyon ngayon. And also kang talagang matuwid yung tao. Kasi alam nyo, hindi naman po sa pagmumura kundi sa gawa at sa purpose ng tao, kung ano po talaga yung interest ng tao, lalo na po sa pagtakbo po sa election, di ba? So dito na lang po ako, mahaba na po, at maraming salamat po talaga sa inyo at patuloy po na suporta sa aking channel, at wala po kong ibang hilingin sa inyo kundi let us support one another, our channels, at don't forget to subscribe, like, and comment. Kung mayroon po kung ano pong saloobin nyo, I will respect what you are, kung ano man po ang inyong saloobin. Pero sana wag naman naman po akong baliwalain, di ba? Kasi nakita ko parang ang mga kaibigan natin ay parang wala nang gana na po sa aking I'm so sorry to tell you, but this is the reality. So let us support one another, and let us speak the truth, and the truth shall set you free. So siyempre hindi lang ganito po ang aking tawag ito, yung video reaction or comment or review. So mayroon po tayo, simply when it comes to Word of God, I will speak also in the Word of God. So yun po, at maraming salamat. See you again for the next video po, at let us support one another. Maraming salamat po. Let us pray one another, and manalangin po tayo para po sa ating bansa, lalo na po sa trade war ngayon. Anyway, thank you for everyone, and may the Lord bless you all. In the name of Jesus Christ, God bless you all.